So hello guys, so today is Sunday and napakaganda ng panahon sa labas ngayon. I'm not sure if plus 25 yata ngayon. Sobrang init sa labas. So ayan, makikita nyo, it's so sunny. And tapos napag-isipan ko na magsasangyup kami sa labas ng bahay. Pero since napakainit pa maya-maya na tayo magpre-prepare doon sa labas. Time check, it's 5:15 and sobrang init pa sa labas ng bahay ngayon. And I think usually kapag ganitong mga summer, mga 10 o'clock minsan maliwanag pa talaga siya. 9:30 ganyan, sobrang liwanag pa. So ayan, dito tayo magsasangyup. Napakaganda ng panahon, pero napakainit. Ayan, ito lang yung natin isa-set up. Wag na yun kasi sobra. So ito lang ang kailangan natin. Nilabas ko na rin yung umbrella. Hindi namin siya masyadong magamit yung umbrella na to kasi napakahangin dito palagi. So di namin alam kung bakali pa rin siya, di ba? So ayan, makikita niyo yung mga ducks nasa pond. Ngayon nagdidilig ako dito sa lawn namin. And so usually mga 1.5 hour ako nagdidilig. Ngayon ano lang siya, every 10 minutes ko lang siya nilalagay per section. Kasi mahirap yung sa section na yan kasi ano siya, yung anggulo niya hindi maganda. So kaya may mga tubig na lumalabas dun sa fence namin. Sayang yung tubig pero walang choice. Medyo hindi siya, alam nyo guys, yung grass namin, hindi siya green na green. May mga spots siya na kulay brown. Ang hirap. Nalagyan na namin siya ng fertilizer, ng mga seeds, ganyan. Pero parang walang epekto. Parang patay na yung damo. I don't know kung patay o dormant lang siya. Yung sinasabi nila. Hopefully hindi siya patay. Tapos ang bilis siyang humaba din. So yun nga, kapag summertime talaga, tumataas yung water bill namin. Sobra. Parang halos $100 ang tinataas every month. Ang water bill kasi dito, ang pagbayad namin is every 2 months. So dati na mga bagong lipat pa lang kami, ang water bill lang namin usually is like $160. So parang $80 per month. Pero nung pinalagyan namin siya ng damo, umabot kami nung first summer namin dito is $450 yung inabot nung tubig namin for 2 months. So ngayon, naglalaro kami sa $250 to $300. So medyo mataas siya talaga kapag summer dahil nga sa pagdidilig ng damo. So since every 10 minutes ko lang siya nilalagay, so 1.5 hour okay na yun. Pero kasi kakalagay ko lang ng fertilizer, sabi light spray lang dapat. Kaya every 10 minutes, kaya parang 10 minutes per section lang siya. Pero usually, ginagawa ko siya before mga at least 15 to 20 minutes per section. So, kaya talagang sobrang laki ng water bill namin. So, yan. Kanina, nagpunta ako ng H-Mart para bumili ng mga Korean na lulutuin natin today. Simple lang naman siya. Wala lang, nagkikrave lang ako ng Korean ulit. Mas mabuti na dito sa bahay kasi at least mas mura siya, diba? Yan. So, ito lang yung mga, natin, pork belly sa Seafood City. Noon ko pa ito binili. So, ayan, $8.46 lang siya. Mura na siya. Tapos, itong bulgogi, sa Costco ko siya binili. Ayan. Hindi ko lulutuin to lahat. Baka yung iba babaunin ng mga bata bukas or sometime. Ito naman yung gagamitin namin. Imbes na yung isang klase ng lettuce yung binili ko. Ito na lang. Kasi at least ito magagamit namin sa pangsinigang o pang salad, ganyan. So, tsaka yung mga bata mahilig dito. So, mura lang to sa Costco, $8. Parang $7.99. Tapos ganito na sa kadami. 1, 2, 3. 6 ang laman niya. Yan. Tapos bumili din tayo ng beef ribeye slice sa H-Mart. Tapos bumili tayo ng mga drinks na pang Korean, di ba? Ayan. On sale din siya. Ito, 2 for $3. Yan. Tapos ito, yan. Tapos gagawa din tayo ng sauce ng samgyup. So, lalagyan natin siya ng hot pepper paste.
gochujang ang tawag. Tapos ito ang soybean paste. Tapos lalagyan din siya ng sesame oil, garlic, at saka ng honey. Yun lang yung nilalagay ko. Tapos bumili din ako ng, ito na napapanood ko sa mga Korean, di ba? Mugwort rice cake. Yung ba tama? I don't know kung paano pag-pronounce. Bean mugwort rice cake. Hindi ko pa ito natatry ever. Pero sobrang hilig ko talaga sa mga kakanin. Kahit sa mga Filipino na mga kakanin, sobrang hilig ko talaga. Kaya I want to try this one. So, tapos bumili din tayo ng nakalagay gimbab. Gimbab dito nakalagay. Ayan. So, kasi mahilig si Michaela dito. So, yun lang setup natin later. Pag medyo wala nang masyadong araw. Start na natin gawin yung ating sangyup sauce. Tansyahan lang to. Ayan. Tansya-tansya lang tayo. May kuha tayo ng another spoon. Ayan. Ito siguro hindi masyadong madami kasi maanghang to. Although kaya naman ng mga bata. Tapos, dami natin kutsara gamit. Kasi ayokong paghaluin ng kutsara. Sige natin ng garlic. Tapos, sesame oil. Ganyan lang siya. Tapos, honey. Ayan. Ayan. Tapos, i-mix-mix lang natin siya. Mix-mix lang. Ayan, na-mix na natin siya. Ganyan siya. Tapos, titikman natin kung anghang ba siya. Kasi baka sobrang anghang. Pag sobrang anghang, dagdagan niyo yung honey. Ayan. Pangatlong lipat ko na siya. Tapos, nalakasan ko na siya yung tubig niya. Para mabilis. Ayan. Tapos na tong part na to. Lipat ko naman siya dito. Para itong part naman to ang madiligan niya. Nag-overlap din naman kasi siya. Ayan, tatakbuhin natin. Ayan. So, dito na. Ito naman. Adjust na lang ulit natin siya. Mababasa tayo. Ay! Okay. I-adjust natin siya. Masyadong hindi pa ganito. Ay. Ay, nabasa tayo. Meron siya naman sa loob. Red bean. Parang mochi. Yung texture ng mochi, gusto ko yun. Masarap naman. So, tingnan nyo guys. Sobrang araw pa rin. Ayoko lumabas muna. Para magluto. Baka maya-maya na kami kakain mga 7 o'clock. 6 o'clock na ngayon eh. Mga 6:10. Pero sobrang init pa rin. Kaya kung may extra money kami, gusto ko talaga siyang palagyan ng shade. Kasi para magamit namin yung deck namin. Kasi hindi naman siya nagagamit nga. Katulad nga ng sinasabi ko noon pa. Yung araw, sa start dito, may ikot lang siya. So wala talagang shade the whole day. So, kaya hindi namin siya masyadong magamit. Kasi syempre, ng mga Pinoy, tago tayo sa araw. Isa pa pala sa mga gusto kong i-share dito. Yeah, since nandito kami sa Canada. Lalo na kapag winter time. Medyo talaga nakaka-depress yung panahon dito. Kasi lalo na madilim. Pag winter, parang medyo gloomy. Although dito sa Calgary naman, very siya sunny. Kasi nga ang Calgary is the sunniest city here in Canada. So, lagi, maaraw siya kahit winter. Pero sometimes, syempre, may pagka-gloomy, malamig, ganyan. So, sa loob ka lang ng bahay. Lalo na hindi ako mahilig talaga sa lamig. So, parang minsan nakaka-depress din talaga dito sa Canada. So, minsan kailangan palitan change mo yung routine. Kasi parang very routine din
buhay dito sa Canada eh. Parang paulit-ulit na lang. Gigising, papasok sa school o kaya papasok sa trabaho, tapos uuwi ng bahay, luto, ganyan, tapos tulog ulit. Kasi paulit-ulit. Hindi katulad sa Pilipinas. Nung time ko nung na-experience ko yung estudyante ako doon, parang very spontaneous. Minsan, kahit na pagod ka na sa after school or after work, makakapunta ka pa rin sa mga mall, ganyan, mag-window shopping. Tapos, may maraming mga times na pwede kang mag-distress, pumunta sa ibang mga lugar, magkumain, mga ganyan, mga street foods o kung ano-ano pa. Basta maraming ways para makapag-distress sa Pilipinas. Hindi katulad dito sa Canada, mahirap lalo na pag winter. Kaya kapag ganito, magsa-summer na or spring na, tinitake advantage talaga ng mga tao dito yung lumalabas, namamasyal, ganyan, para hindi matanggal yung stress, sa katawan namin dito. Kaya ngayon, parang sabi ko, naisipan ko na, magsangyup nga tayo dito sa deck. Kasi since na okay na yung panahon, parang masarap kumain sa labas. Yun nga para iwas sa stress, iwas sa depression. Kailangan baguhin natin minsan yung routine natin sa buhay dito sa Canada. At saka sabi nila, ang vitamin D daw, nakaka-happy yan. Parang parang cure sa mga nadidepress, ganyan. Kaya siguro yung mga Pilipino, yung mga nakatira sa mga, yung mga walang winter, siguro sila yung mga masasayahing mga tao. Kahit sa Pilipinas, di ba, kahit medyo mahirap ang buhay, pero since parang 365 days laging maaraw, parang yun nakaka-happy, yung nakakalabas ng, yung happy hormones ba, yun yung nakakatulong, yung mood ng isang tao. So yan, mag-asawa ko and makaka-join daw siya sa amin ngayon. Pauwi na siya. Kasi may pinuntahan lang siya. So yan, kukunin ko na yung pang-grill dito sa aming taas ng fridge namin. Ito ko tinatago yung pang-grill namin. Electric grill siya. Ayun, start na kami magluto. Sangyup. You wanna put this in the air fryer? No. Like that. That's sangyup. Oh, we need a thing. Michaela, can you pass me the gunting? Scissors, please. Put it here. Walang space dito sa Ito yung sesame oil tsaka salt. Para sa pork belly yan. Oh, there's sesame oil? Yep. Wala kaming, hindi kasya masyado. Ayan. Dito yung mga luto na. Dito may lagay. Tapos, meron din na pala akong binili nito. Stir-fried fish cake. Hindi mo makita yung end ng table. Ano ba yan? Ay, aray. Sakit. Talsik. Fish cake. Wakaw lang. Andy, come here. Come. Ayaw kumain dito sa labas ni Andy. It's okay, Rich. Baka so windy. Ano ba yan? I'm gonna make some dip for Rich. Lettuce. And then onion. Yep, put. Ano ba yan? Put it down now. Put it down. Okay, put it down. Ay! Ay, it's gonna burn. Kimchi. And then, kimchi. And then, that's it. Open your mouth. Ah! What? Sambuo. Diba? Sarap diba?